Bilangguan ay pang isang military base. May dalawa pang gwardiya sa bawat bilanggo. Ang mga pader ay makakapal at may mga watchtower na nagbabantay sa mga mapanganib na kriminal. Sino ba ang hindi nakakakilala kay El Chapo? Siya ang leader ng Sinaloa Cartel. Nahuli siya noon 1973, pero hindi natigil sa kanyang negosyo gamit ang mga suhol sa mga opisyal ng bilangguan. Ang layo ng kanyang ginhawa sa loob ng kulungan ay tila hindi mo akalain. Kahit nakakulong siya, nakagawa pa rin siya ng mga tunnel na naging lihim na daanan para sa pagdadala ng droga sa US. Ang mga tunnel na ito ang naging dahilan kung bakit ang kita niya ay tumatakbo sa $1,000,000. Makaraan ng kanyang pagtakas, ang Sinaloa Cartel ay umangat at naging pinakamalaking drug cartel sa mundo. Mas lumawak ang kanilang impluensya at kontrol na hanggang sa ngayon ay naghahari. Sa loob ng 14 na taon, sinikap ni El Chapo na palawakin ang kanyang negosyo sa pag-smuggle ng cocaine sa Amerika at nagdulot ito ng matinding karahasan sa Hilagang Mexico. Sobrang delikado ang sitwasyon. Ngunit nagbago ang laro noong 2014 na, nang ang mga otoridad ay nakatuon sa mga taong nakapaligid kay El Chapo. Sa tulong ng isang insider, natagpuan ang kanyang lokasyon at nahuli siya muli. Nagtayo si El Chapo ng underground tunnels sa mga safe houses niya para matakasan ang raid. Maingat itong ginawa upang manatiling lihim mula sa mga gwardiya. Pagkatapos ng kanyang pagtakas, nagtatago siya sa isang coastal city, Mezatlin, na tila hindi inaasahang lugar. Pero nahuli siya dahil sa na-hack na communication niya. Ouch! Nang mahuli siya ulit, dinala siya sa Altiplano Prison, kung saan ang seguridad ay sobrang taas. Dito, mahigpit ang mga bantay at walang maarok na pag-atake mula sa labas. Pinlano ni El Chapo ang kanyang pagtakas sa pamamagitan ng pagbili ng lupa malapit sa bilangguan. Kailangan nilang maging sobrang ingat para hindi makuha ang atensyon ng mga gwardiya. Gumamit siya ng GES device na nakatago sa kanyang relo para malaman ang eksaktong lokasyon ng kanyang selda. Ang impormasyon ay nakatulong sa mga kasamahan niya sa paghukay ng tunnel. Hindi basta-basta ang tunnel na ginawa, sobrang detalyado at professional. Kinailangan nila ng maaming tao at masusing pagpaplano para sa kanilang misyon. Kasama sa operasyon ang libu-libong metro ng mga tubo at iba pang materials na kinuha mula sa ilalim ng lupa. Tiyakin nilang huwag mahuli ng mga guwardiya. Pinili ni El Chapo ang ika-negatibo, 4 ng Hulyo, para sa kanyang pagtakas. Para sa kanya, simbolo ito ng pagsalungat sa mga otoridad. Grabeng bolt. Ang pagtakas ni El Chapo ay nagdulot ng kahihiyan sa mga otoridad ng Mexico. Ipinakita nito na may mga loopholes sa kanilang laban sa krimen. Isang codename na Grandma ang ginamit ng mga kasamahan niya. Nagbigay ito ng senyales na naroon siya. Ipinakita ng mga ahente ang kanilang dedikasyon sa pagtugis sa kanya. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng mga espesyal na puwersa at mga tagasunod ni El Chapo. Sa kabutihang palad, walang nasawi na mga espesyal na puwersa dahil sa kanilang maayos na plano. Pagkatapos ng kanyang pagtakas, nag-isip si El Chapo ng mga bagong plano. Ang mga tagasunod niya ay patuloy sa paghahanap ng paan para siya ay makalabas muli. Ang pag-aresto kay El Chapo ay nagpatunay sa kanyang papel bilang hari ng pinakamakapangyarihang drug gang. Ang kanyang pagsasakdal ay puno ng detalye at testimonya mula sa mga saksi. Ngayon, nakakulong si El Chapo sa AEX Florence Supermats, ang pinakasekure na bilangguan sa US. Dito, lahat ng bilanggo ay nasa solitary confinement at limitado ang pakikipag-ugnayan. 23 oras na nasa selda si El Chapo, at may 1 oras na pahinga na mahigpit ang surveillance. Maraming bises na nag-isip siya na tumakas, pero tila nawawalan siya ng pag-asa.